sir, pagkasok po natin ng sakid, hindi po natin maiwasan ng number 1 pong nagiging incident po ng ano ito yung pagka-untog po sa medyo mababa po kasi yung cave na papasokan natin. I-deploy dito, pero meron pa pong nauna ha. Ngayon po, yung mga nauna rito na mas ahit sa kanya, hindi po siya pinaniwalaan na ganun ang ano sa kanila rito. Ngayon, yung apat, pumunta sila ng bundok in 1944. Ngayon, ang nangyari po 1945, tapos na po yung gera. Adi yung mga naunang sundalong Hapon po rito ay napatay na. Sila lang pong apat ang natira. Ang lawak pala ng pinag-stayhan ni ano dito, Unuda. Yan, dito daw yung kanyang kwarto. Tamang ingat guys. Yan. Hello po mga kababayan, good morning po and welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dyan, please subscribe naman po and pakiclick ang notification bell para kahit paano updated po kayo sa mga ina-upload natin na video. Yan, ready na. Ha? Ay, muntik nang nakalimutan yung power bank. Yan, at papunta nga po para kami ngayon mga kababayan dun sa lugar kung saan may isang soldier na Hapon nung panahon na hindi nag-surrender, at doon kami papunta ngayon sa pinag-istihan ni Unuda. Yan, at samahan niyo po kami ngayon mga kababayan sa aming pagpunta doon sa pag-trail sa lugar kung saan. Yan, samahan niyo po kami ngayon. Let's go. Yan po mga kababayan, ready na po ang lahat. Yan. So yung iba ay nandun na po sa sasakyan. Yan, at inaantay na lang po namin si Kuya JR. Kabibihis lang po para makapunta na po tayo dun sa kuweba. Yan, ready na po ang isa. Morning mga kaidol. Morning mga idol. Ganda po na aking kasama ngayon mga kaidol. Lagi na naman. Sa kawa, na-vlog. Salam. Still, ano ba dapat? Sabi mo, pwede kami ng coins, pera. Bigo Live. Oo. Bigo Live tayo. Bigo tayo, nagla-live. Saan eh? Ano po? Ayaw niya tayo sa tao. Kasi ano na, 20 minutes lang. Ay, magtatanong daw tayo. May Shopee po. Yan, dito po kami sa templo ng Mama ni Kuya JR. Wow! Yay! Kamukha na kanya na wala. Oo, kamukha ng ilay. Ay! Aray mo! Kapatid lang nanay. O ba kayo ganda ito? Ito gumbiyero ito. Kita ko po yun kapag ito ang kare yung nasa ako yan. Kasi pinala sa parang dito. Bago kami magpundigin sa amin dito sa destination namin kung Wow, meron tong merienda. Good morning po. dahil sa ano? Sa nangyayari krisis?
Sino ba kapatid sa kayo kayo? Sarap nun, no? Bakit naman hindi? Hindi ka iba naman. Ay, ito ang biko Kaya tikim na kami ng... Biko masarap. Tapos may kape. Hello po. Doon yung tumira sa amin sa linggo yung mga yan. Pugong po. Ito. Ito si Pugong taga-Bukol. Sa mo yan, nakakatansyat. Ito po. Ito po si Krishna. Ito po. Chris. Andiyan hindi na po si Krishna. Ito po yung Krishna. Ito po si Krishna. Krishna sa lipan. Si Rebecca nga siya, si Rebecca. Si Madam, Yula. Gabi na po. Tapos ang taro ko doon siya, no? Yung muna ko pa ko ng dalawa. Kay Rebecca. Ayun nga, si Rebecca. Sabi na kumakain ng ano. Ay, napunting. Kasi mag-hike tayo ng 1 hour. So, kailangan nyo ng konting energy. Tumira ako dito 1 week. Ito pre, mga animita, yung mga flatmate ko. Si Madam. Pray, bless us, O Lord, and distribute your God receive from the bounty of your Christ, O Lord. Nila, ipastel mo Thank you na po tubig. sa blessings. Wow. Favorite niya pala yan. Ito, favorite ko. Liyang ano? Ano ba tawag sa amin yan? Liya? Yan, ito Liya talaga. Sobrang sarap nung biko. Kapatid ni Inay si... Hindi na. Ang ina ka nga Tita Lydia? Patatlo. Pa, hatian mo ako na maliit. Ay, yung maliit lang dun. Meron na ako nito. Simple breakfast lang po ito. So, hosted by Kailangan mo kumain. kanya sa Tita Lydia. Kapatid na nanay. Abay, anong bili? Bibilog na naman si Isto. Yay! Tataba na naman si Istong pagbalik ng babaw. Akin na gunting. Biko talaga ako. Ano nyo, magdala kayo kasi hindi mauubos. Sabi yan ni nanay, ang dami daw niya biko. Magdalang magdalang. Nasi. Kagan. Sobrang sarap po ng biko. Yummy. Mami. Hindi na ako nag-uwi. Mami. Yun, tapos na po kaming nagmerienda. At dito na po kami sa labas. Pagkatapos po ngayon ay papunta na po kami doon sa Unoda Cave. Yan, samahan niyo po kami ngayon mga kababayan sa anong pagpunta dito. Yun po mga kababayan, at meron po akong nakita dito na ano, kakaiba, para siyang jeep, no? Ngayon lang ako nakakita, parang jeep na tricycle. Ano yun, yung sidecar. Ang ganda po, unique yung pagkagawa nila, para talaga siyang ano, yung jeep, yung pangpasada na sidecar. Sa ano pa nga sabi? Yun, abangan nyo lang po kami mamaya mga kababayan, at samahan nyo kami mamaya sa aming trail papuntang Unoda Cave. So yun po, abangan nyo po mamaya mga kababayan. Let's go. Yan, sila po yung tour guide natin ngayon papunta sa Sila yung guide natin. Unoda Cave. Pero ma'am, di ba po kami ihatid lang sa lubong ng ito? Ay, baka na. Wait lang po namin ilita. Salamat sir. Thank you po. Ayan, at nandito na po tayo mga kababayan sa ating patutunguhan. At dito po yung entrance papunta po doon. Grabe din. From here dahil mga ilang hours. Wala pa. Depende po sa ano. Depende sa lakad natin. So almost 30 years din po pala na tatago si Unoda dyan.
Grabe. Siya talaga yung soldier na hindi sumuko, na akala niya ay meron pang gera. Pero yun pala ay tapos na, no? Kaya hindi talaga siya sumuko. Ayan, at papunta po tayo ngayon doon at titingnan natin yung mga cave na pinag-istihan niya sa almost 30 years na. Siguro ay nalibot na niya yung isla nito. At samahan niyo po kami ngayon mga kababayan sa aming pagpunta doon sa pinagtaguan po ni Onoda. At samahan niyo po kami. Good morning po sa ating lahat. Welcome po kayo dito sa amin sa Lubang. Ako po nga pala ang inyong tour guide sa araw na ito. Ako po si Nery Martinez. Hello po, Ma'am Neri. Tapos po ang aking kasama ay si Albert Celebrigo. Celebrigo. Welcome po sa Lubang at welcome na Taga welcome po rito kayo rin sa po Onoda. sa taga-Bigo po siya. Opo. Tapos Kami po yung mga taga-Antawayan at taga-Boroli. ang amin pong office tourism ay si Ma'am Gina Hulaton. Julapan. Opo, yun po. Tapos ano pa? Tapos sir, pagpasok po natin sa cave, hindi po natin maiwasan ng number 1 pong nagiging incident po ng ito yung pagka-untog po sa medyo mababa po kasi yung cave na papasokan natin. Sa kay Tapos yung number 1 po rin kasi panicky po kasi mga nakatara doon. Hindi naman sa karamihan. Once na nagulat po ang isang turista, may mga batong malapit sa ano, yun po ang ino-off ng pagkauntog. Kaya okay lang po na may lumabas sa panicky kasi tirahan po nila. Pero pag alis po natin, saan naman po sila babalik na puli sa ano. Yun lang po. Tapos may mga bato po na yung mga loose rock na ano, hindi siya ano, ingat-ingat lang po tayo. Yun lang po. Opo. Enjoy po at Kailangan po yung pag-aral din po natin, tahimik lang po rin tayo. Kasi nga po yung gawa ng mga Wildlife. wild animal. sana nga po may makita tayong wild. Mga trails. May kasama po tayo. May kasama po. Kasama tayong wild. Hindi naman tayo, parang Kasi isa na lang po kayong paper marin po doon sa dala po namin. May 13 po kami. May 13 po yung ano. Pero naging 14 po kami. Magdadagdag na lang kami ng isa. Magdagdag na Okay. lang. Pero na lang po tayo ng waiver. Marano. Thank you po, Ma'am Neri. Ayan, at dito po, pipirma tayo ng waiver. I-deploy dito. Pero meron pa pong nauna ha. Ngayon po, yung mga nauna rito na mas ahit sa kanya, hindi po siya pinaniwalaan na ganun ang ano sa kanila rito. Ngayon, yung apat, pumunta sila ng bundok in 1944. Ngayon, ang nangyari po 1945, tapos na po yung gera. Adi yung mga naunang sundalong Hapon po rito ay napatay na. Sila lang pong apat ang natira. Ngayon, sabi po ni nung kanilang Major Panaguchi, after 2 to 5 years, babalikan namin kayo. Ngayon, ang nangyari po ay yung communication po ay nasira na lahat. Hanggang na nagpatuloy yung apat dito, pumunta yung mga bansang tauhan ng mga taga-Hapon dito nagpalipad ng flyers through chopper na end na po yung war, bumaba na silang bundok. Ngayon, nakuha ni Lieutenant Onoda yung leaflets na ibinagsak nila. Ngayon, pagkakuha ni Lieutenant Onoda, nakarinig siya ng isang putok ng baril. Ang sabi ni Lieutenant Onoda, this is allied propaganda lang daw ng gobyerno ng Pilipinas nga sa anong Amerikano. Hanggang sa, yun nga, hindi na sila naniwala na tapos sa gera, nagpatuloy na sila sa bundok, silang apat. Bali, ang kanilang kinabubuhay dito, sir, ay kung ano yung may makikita nilang kubo dyan, kinukuha nila. Papanabahan, mga buko, saging. Mga hayop, And then, pinakakatay, nagkakatay po sila ng baka. Taon-taon, tuwing tag-ulan. ulan. Ang cost po ng pagkakatay nila ng baka tuwing tag-ulan is para hindi matrace ng kalaban yung dugo ng baka. Kasi yung dugo ng baka, pag malakas na ang ulan, mawawala na yun. Wala. Tapos yung mga ibang karne, tinatapan nila. Tapos inilalagay po yung ibang karne. Kaya alin po ng tubig ng ilog kasi ang tubig po ng ilalim ng ilog ay parang freezer. Yun ang ginawa nilang taguan para hindi masira. Yun nga, nagpatuloy sila sir dito hanggang sa umabot ng 1950. Yung isang kasama nila si Private Acatso ay sumuko. Hindi na nakayanan yung sa mga sundalo ito, mga PC. Hanggang 3 na lang natira. Corporal Shimada, Kusuka, sa kasi Onoda na lang natira. Ngayon in 1953, bumaba ng bundok si Shimada. Parang nainip na ng bundok. May narinig siyang parang party-party dyan. Naka-show siya.
Ngayon, may nakakilala sa kanya na baril siya ng isang local fisherman sa lake. Ngayon, nakakit pa rin siya naman siya ng bundok. Bali, ang naging nurse noon, nagtanggal ng bala si Lieutenant Onoda. Ngayon, pagkalipas po ng isang taon uli, bumaba na naman po siya uli ng bundok 1954. Doon na siya po napatay. Nung time na po yun. Ngayon, dalawa na lang po sila natira, Kusuka sa Onoda. Silang dalawa na lang po ang natira sa bundok, ang patuloy yung buhay nila hanggang 1972. 1972 sir ay sinusunog nila po yung ani ng mga magsasaka dito sa Barangay Tilik. Ngayon may nakita po sa nilang nagpapatrol yung Philippine Constabulary pa. Wala pa yung ano. Pinagbabaril po sila doon yung time na yun. Ang natamaan po ng bala ay si Kusuka. Maraming tama po ng bala yung inabot niya. Ngayon bali isang oras pa po yun bago natagpuan yung bangkay ni Kusuka. Kasi pilit itinago ni Onoda yung bangkay ng kanyang kasama kasi sila lang dalawa yung time na yun, 1972. Hanggang sa nakita rin po ng mga Philippines Constabulary yung katawan ni Lieutenant Onoda. Kaya yung proof na nagtatapa po sila ng baka, may mga nakuha pa pong tapa ng baka sa bulsa ni Kusuka. Hanggang sa yun, nalungkot na po lalo si Onoda, 1972, siya na lang po mag-isa. Patuloy siya na lang mag-isa dyan sa bundok. Halos 2 years siya andyan, nagpapagala-gala siya dyan kung anong pwede niyang para mabuhay lang. Ngayon po, meron pong isang Japanese explorer na ang pangalan po ay Noryu Suzuki na nabalitaan niya rito na sa lubang na meron pang isang Hapon na kababayan niya na buhay pa. Ngayon, pumunta po siya rito sa lubang para hanapin po si Lieutenant Onoda. Umabot po yan ng 1 month to 2 months bago niya, kasi wild na po siya eh. Ano na po siya sa tao. Bago niya po napaama si Lieutenant Onoda is sigawan pa po sila dun, parang malayo pa po. Kung ano, sinasabi niya, hapon din ako na gano'n. Hanggang sa 2 buwan, napaamo niya rin, nagmalapit na po yung kwentuhan nila, nakuhanan niya ng picture na talagang buhay po si Onoda na isang hapon. Ngayon, ang nag-usap po silang dalawa, ang sabi ng Lieutenant Onoda is, sabi ni Suzuki pala, tapos na ang gera, matagal na, 30 years na. Ang sabi ni Lieutenant Onoda sa kanya, susuko lang daw siya pagka mismong superior niya ang nagsabi na end of the war na. Ngayon, di wala pong sinayang si Lieutenant si Suzuki. Pag alis po niya rito sa lubang, lumipad na po siya puntang Japan. Hinanap po niya ngayon yung dating superior ni Lieutenant Onoda. Sa kabutihan palad naman po ay buhay pa. Ay isa na lang po siyang box seller sa bansang Japan. Ngayon, nagkausap po si Suzuki sa yung kanyang superior na ganun ang sabi ni Lieutenant Onoda. Ang ginawa po ng kanyang superior dati, hinanap po yung dating uniforme niya, sinuot niya, wala po silang sinayang sandali, umunta po sila rito sa lubang. Ngayon, pagkakita po sa kanya superior ni Onoda, sumaludo po siya at umigpit po ng yakap. Ang sabi po ni Lieutenant Onoda ay talagang babalikan sila kahit na 30 years na. Yun nga lang, siya na lang mag-isa ang natira. Ngayon, anong pagkasuko niya po rito, yung sinasabi niya sa burol ng sumuko, kasi ang naging taktika nung gano'n, kasi maraming mga galit dito, mga tagalubang, kasi nga maraming nakatay, maraming sugatan. Ano yun sir, bale, ang ano sana nun, kung hindi dito sa kaya sa Pali, parang inano lang yung mga tao na doon patutukin, pero doon sinakay ng ano. Ngayon, ang nangyari nga, dinala siya sa Malacanang. Kay Pangulong Marcos, hindi naman po siya talaga nakulong eh. Kasi sinurrender niya yung kanyang samurai bilang ng tanda ng pagsuko na niya. Ngayon, ibinalik din po sa kanya ni Pangulong Marcos yung samurai kasi. Tapos binigyan po siya ng pardon, hindi naman po siya talaga nakulong na amnesty. Ngayon, nung pagkabigay po sa kanya, balang na inaisuko pa po lang niya rito ay yung kanyang rifle, 500 rounds ng bala, plus minimum grenades. Yun po, tapos po, pagka suko niya kay Marcos, umuwi na po siya sa bansang Japan noong 1975. Pero sa bansang Japan po kasi 22 years old siya nung umalis, tapos 30 years. Parang nandibago yung kanyang kasi nga galing siya sa gubat. Ang bansang Japan yan puro nung dumating siya doon, puro mga building ng Tapos yung klima ng Japan, hindi sa kanyang katawan. Bali sa bansang Brazil siya po nanirahan. Kasi ang klima ng Brazil po sa klima ng lubang, halos parehas lang po. Kaya yung hinanap ng katawan ng kanya almost 30 years. Bali ang sabi po niya ay siya ng mga bakahan doon. Tapos bumalik din po siya sa bansang Japan. Nagtayo siya po ng training skill na
for school para sa jungle. Sa kanya pong ano yun. Tapos yun po, nag-revisit po siya rito sa Lubang in 1996. Nagbigay po siya rito ng, galing sa bulsa niya lang po yun 10,000 US dollar, malaki pa po yun noong time na yun. Para for local school po yun. Hindi po yun sa mga namatayan. Iba pa rin po yung mga mga Hapon dito na nag-interview sa mga yun po yung last na uwi niya rito yung 1996. Tapos namatay po siya nung 2014 sa edad na 91. Cause ng pneumonia po. Yun po yung naging ano niya rito sa Lubang. Tapos syempre sa bansang Japan po ay talagang hero siya. Dala last man standing for almost 30 years yun. Okay. Tara na. Alas na kami. Hindi ko mapala, hindi siya tapos ko lang gano'n na dato. Yung lawak pala ng pinag-stayhan ni dito, Unuta. Yan, dito daw yung kanyang kwarto. Ingat guys. Yun. Simpleng ingat lang kasi matutulis yung mga bato. Hindi siya natutulog. Yung mga bakit niya, lagay lang niya. Pupuntahan naman natin yung music room naman, ipapakita namin sa inyo. Oh, may music room. Nagpa-piano si Unoda dito. Hindi naman. May sir, mayroon talaga siyang lumilika siya sa tunog na sa bato lang talaga. Para siyang Pwede pala si Lieutenant Tinatawag. siguro sir, pagka yung